Magandang araw mga lods. Dito tayo ngayon sa taas. Sa tulugan namin kasi busy si Commander sa baba. Kaya dito muna ako. Ngayon mga lods, may mga ano tayo. May nagtatanong si Amador Ramos. Yan. Yung tanong niya kung may iwasan ba ang pagiging splay leg. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Dito tayo ngayon sa taas. Sa tulugan namin kasi busy si Commander sa baba. Kaya dito muna ako. Ngayon mga lods, may mga ano tayo. May nagtatanong si Amador Ramos. Yan. Yung tanong niya kung may iwasan ba ang pagiging splay leg ng mga inakay, ano? Yan ang ating itatapik. At ako'y unang-una, humihingi na ng pasensya sa inyo kasi bihira tayong makapag-upload mga lods. Kasi busy tayo ngayon mga idol. Baka sa linggo, uwi pa nga akong probinsya kasi silipin muna natin yung ating ano to. Yung ating binakod. Ilang buwan na raw hindi nakaka-uwi. Mula January, February, March, April, May, June. Ako, 5 months na. Silipin natin, baka puro dawag na yun. Ayan. Ngayon mga lods, bago tayo pumunta sa ating topic, ano muna, yan natin yung ating, yung raffle. Yung raffle natin na kakatil at saka dalawang pares na na kits. Yan yung panalo. Sa 100 nyo, may dalawang bola. Dalawang beses ibobola. Kakatil, tapos dalawang kits. Yan. Bagamat may mga sabi nila, pag nanalo sila, kits ang gusto nila. Pag kits ang napanalunan nung may gusto ng kits, dadagdagan ko yun mga lods. Gagawin natin 3 pares para naman hindi talo yung ating kalots. Yan. Yan yung ating parapol mga lods. Kaya sali na kayo. Sensya na kayo mga lods kasi pag sa taas maingay kasi open tong area ko Pero ano naman yan, naririnig yung boses ko mga lods. So ngayon napunta na tayo sa ating topic. Yan. Ito ay pinoproblema ng ating kalods na si Amador Ramos. Yan. Sabi niya sa akin, Lods, sabi niya, nag-chat siya. Dapat Lods, punta ka rin sa pwede kang magtanong sa Messenger, mag-comment ka rin sa sa YouTube para nakikita ng mga kalods yung yung mga tanong. Malay mo, may mga tanong din silang ganon. Yun, para sabay-sabay na, sagot. So, yan. Yung yung itatapik natin patungkol sa splay leg, mga lods. May iwasan ba yung kits o ibo natin ma-splay leg? Oo naman, mga lods. Paano may iwasan? Diba, no? Ganito lang yan, mga lods. Ang gawin nyo, una-una dapat malaki yung box. Yes, box nyo. Hindi laki yan nyo, pang African. Yan, ayan. Ako nga, pang kakatil yung mga box ko, mga lods. Diba, no? Nasa ganon, hindi sila na-stack doon sa tabi lang na nakasalampak na ganon. Sana pag lumalaki na sila, mga lods, nakakagalaw din sila. Yan. Yan yung isang paraan, dapat malaki yung nest box para yung naikakalat niya yung inakay niya. Tapos pag lumalaki, sila, tawag nito, nakakalipat-lipat sila mga lods. Yan. Pangalawa, dapat magaspang yung flooring.
Kasi uso ngayon yung plywood na yung pinoli, madulas yun eh. Siguro pag ganyan yung design ng nest box nyo, yung plywood, ang ano nyo, ang gawin nyo, maglagay kayo ng ano, ng tawag nito. Pwedeng buhangin. Buhangin o patungan nyo ng ano. Kasi ako ganun minsan pinapatungan ko ng yung 1/4 na plywood mga lods. Pag wala, yung screen kasi delikado eh. Yung plastic na screen. Kasi pag naipit yun, na-stack. Kaya ako, hindi ako masyado. Hindi ko na-advise yun. Maganda plywood na magaspang na lang. Diba, no? Eh, pangit namang ano yun ba? Kaskasan mo, pangit. Baka umano, baka matungkab ng mga ibon niya. Kasi tinutungkab yun. So, yun yung mga paraan na para hindi ma-display leg yung ano, yung ibon. Maluwag yung ano, nest box. Tapos, magaspang ang flooring. Excuse mo po. Ganon yun mga lods. Ano pa? Siyempre, lagi mong tingnan yung ano. Medyo may inakay na, hugas ng kamay. Para kung naninigarilyo, eh, hindi mailang yung ibon. Pag naamoy niya, iba yung amoy ng inakay niya. Maghugas ng kamay, ibabad sa patoka, ano? Tapos checkin mo. Lalo pag lumalaki na yung ano, yung inakay. Diba, no? Kasi baka mamaya, hindi mo chinecheck, eh, splay leg na pala. Diba, no? Ngayon, eto yon. Pag umabot sa punto na splay leg na siya, diba, no? Sana wag umabot doon. Kasi, ano eh, kaya namang iwasan yan eh. Ang gawin nyo, every other day, ganon, check. O every 3 days, ganon. Sine-check nyo. Ngayon, makikita nyo kung splay leg eh. Pero minsan, ito, huwag yung may pagkamali. Minsan, kala mo splay leg, pero hindi. Kasi ako dati ganon eh, curious ako. Pero nung lumaki, hindi naman. Diba, no? Huwag tayong mag-advance thinking sa, ano, sa ibon. Minsan, talaga nakasalampak lang yan. Malalaman mo splay leg yan pag medyo lumalakad na siya. Ayun, talagang salampak talaga siya, mga lods. Ano ba yung salampak sa Tagalog? Kumbaga nakadipa, yung ganun na ganun talaga yung paan niya, di ba, no? Bukang-buka, yan. Tapos pag naglakad, hindi siya makalakad ng maayos. So, ibig sabihin, splay leg na yan, mga lods. So, ngayon, pag yung ganyan na yung ibon, totally, dapat hindi, ano, maiwasan yun. Pero kung ba, napapansin nyo, para splay leg na, so, ang gawin mo, ano, itali. Kumuha ka ng rubber. Rubber na, ano, na, kasi nakaganyan yan, nakasalampak siyang gano'n, di ba? So, igano mo, parang nakaganon. Itali, lagyan mo siya ng pagitan. Yung iba nilalagyan lang ng ano na yung malambot na ano lang para magdikit na lods. Pag ano, hahanap ako ng video niya ni lods. Yung ibang mag-ibon alam na yun eh. I-send ko sa iyo kung paano ang gagawin. Kasi ngayon wala akong reference eh dahil busy tayo ngayon. Ano na lang, i-send ko na lang sa iyo kahit picture lang. Ano yung tinatali yun eh, parang pinagdidikit mo yung paa para manumbalik. Pero may gap yun. Ba, ito yung paa, no? Naka-splay leg na gano'n, ano? Ayan, splay leg. So, pag didikitin mo yun, pero may gap dito. Pero kung ilalagay na either na stick o ano, basta ano lang, hindi masasaktan ng ibon. Ito, may pagitan. So, parang pag umupo siya, pantay. Yan, masasanay yun hanggang sa lumaki. Mawawala yun, pagka-splay leg. Yan. Ako mga lods, ano, siguro nakikita nyo naman, ano, sa dami ng naibuga kong ibon, ano, yung pagbuga ng mga ibon ko, sa dami. Ano bilang sa dito yung ano, splay leg eh, baka sa kasaysayan ko, 3 lang yata o 2. Alam nyo kung ano pa yung isa ron, African lovebirds pa. Kasi, kaya nagkaganon, maliit yung box. Although, namatay din yun eh, kasi, wala, nabubuli, namatay.
Nabuhay naman pero ano, hindi siya ano, talaga display leg yung ano, leg niya. So yun, parang 2 o 3 lang ang matandaan ko sa buong ano buong kasaysayan ng pag-iibon ko na ano, yung napipisa. 2 lang nga yata eh. Kasi yung alam ko yung 3, parang na diretso pa yun eh. Akala ko display leg pero nung lumaki ano, okay naman. Diba? Yun yung sinasabi ko, huwag kayo masyadong ano kasi minsan nakala mo display leg eh, hindi naman. Diba, no? Ganun lang yung ano, ang technique, itatali lang yun. Pero hanggat mare, iwasan. Para hindi ka na naaabala o kasi na-stress din yung ibon pag ginaganyan natin. Iwasan na natin na ilagay natin sila sa tama, yung ugad nila. Kasi kaya na-display yan, kasi ibig sabihin, madulas yung ano niya, yung nest box nila. Or maliit sobra. Kung saan sila, dun na lang. Yun yung nagiging cost niyan, mga lods. Kaya ako, pag ganyan, halimbawa, sobrang dami yung inakay. Kasi sa kasaysayan ko, mga lods, umitlog siya ng ano, totally 12 yun eh. Tapos ang napisa, ano, siyam yata. Siyam ba o basta marami. Si Tweety, nung buhay pa si Tweety, napakasipag ano nun, misa. So ang ginagawa ko, tinitingnan ko si Tweety kung kaya niya. Nababayaan ko lang, chinecheck ko araw-araw. Araw-araw ko kasi marami. Kasi ako naman, wala naman bisyo, kaya yung ibon, maamo sa akin. So okay, nabuhay niya lahat yun. Yun nga ang huling nakasyam uli yun eh, siyam na inakay eh. Kaso bumaha sa amin, hindi ko inisip na abot sa ganung kataas ang tubig. Ayun, patay yung mga inakay lahat. Ang nakaligtas yung mga breeder. Ayun. So maraming naibuga yun na tsaka ano, grabing magbuga yan si Tweety. Makikita yun sa mga lumang video ko eh, mga lots eh. Yung ano, mga matatagal dito, alam nila yan. So gano'n, ngayon, halimbawa, maraming inakay. Para sa tingin nyo, hirap yung ano, nahihirapan yung hen. Kasi pag ano yan, stag na sila eh. Bawasan nyo. Kaya siksikan na sila, di ba? Kung saan nakaupo, doon na lang. May display leg yun. So ang ginagawa ko minsan, ano yun, pinapaumpong ko sa iba. Yung kung anong edad nung ano, karamihang kinukuha ko yung pinakamaliit. Kasi yun yung pinakakawawa, nadadaganan yun. Possible, mamatay. Kaya kinukuha natin yun. So ganun lang. Ngayon nga, hindi na ako naggaganyan eh. Kasi nag-reduce ako ng breeder, mga lods eh. Pero kung kailangan ko pa rin gawin na ipaampon, kasi ba, hindi niya kaya alagaan, pinapaampon ko, pinapaposter ko sa iba. Yung pinipili ko yung magsasing edad, minsan, ano naman yan eh, alam ko naman yung lahi nun. Kaya hindi ako nalilito. Hindi naman ako naglilista minsan, pero alam ko sa nakabisado ko na siya, alam ko kung kaninong lahi yun. So, papaampon ko muna. Tsaka malayo naman eh, di ba ba? So, pala yung pinaampon ko. Tapos, mga spangle naman yung anak nung ano, o inakay nung pagdadalang ko. So, ano yun, makikita mo. Bagamat, ano, minsan, iba-iba yung inakay, di ba, no? Halo-halo, may Lutino, may spangle, di ba, no? Pero alam ko, minsan, pag talagang, ano, minamarkahan ko na, pag talagang, magkakamuka. So, minamarkahan ko yun. Nilalagyan ko ng tag. Kaya kung magtataka kayo, yung mga kumukuha rito, minsan may mga tag. Yan. So, ibig sabihin nun, yung mga pinaposter ko, magkakamuka. Kaya, kailangan ko lagyan ng tag, mga lods. So, ganun lang ang diskarte, mga lods. Lalo na kay Amado, Amado Ramos, yan. Ganun lang, Lods. Ano pa ba yung tanong mo? Totally, yan yata yung tanong mo na hindi ko nasagot eh. Sinabi ko na may tanong ka pang iba. Ano lang yan, magtanong ka lang na magtanong. Huwag kang mahiya kasi wala namang bayad dyan. Yun, no? Ang pinakabayad dyan, comment, at saka like. Yan. Okay na yun, mga Lods. Kung medyo natutuwa kayo sa akin, hindi, huwag kayo mag-skip ng ads, mga lods. Para,
para kahit pa paano naman pag sumweldo tayo although malayo pa to mga lods. Ano to? Hindi ko pa pinag-iisip yung mga bagay na yan kasi basta ako, no? Naglilibang lang. Tapos yung mga video ko, na-upload ko. Tapos dun ko makikita kahit wala na yung ibon, yung memory ng ibon, nandun pa rin mga lods. Kaya, ganun lang yung mga lods. At pasensya na kayo kasi nagpakita ako ngayon. Although, ilalagay ko lang yan maliit sa isang site lang. Baka bukas, mag-video ako tapos yung ilalagay ko lang sa sampabanta. Dito o dito, yan. Alin sa dalawa dyan. Dyan lang yung makikita yung mukha ko. Yan. Para mapatunayan nyo na akala ng iba may script ako, wala mga lods. Yan. Wala akong script. Ang script ko nandito, bro, mga lods. Yan, dito, yan, dito. Kasi tayo, mahilig sa ibon. Kaya pag may nagtatanong, yung kaya natin isagutin hindi ako kasi nasa puso ko yung pag-iibon mga lods. Kahit sabihin mong parakeets lang yan, siyempre mahal natin yan. Gaya na sabi mo nga, halos magkasabay lang tayo nag-alaga ng parakeets, pero ikaw hindi ka, parang madalas kang mamatayan, di ba? Yun yung una mong paano ba bumuhay ng totally nasagot ko na yun pero hindi pa totally yun kompleto mga lods. Sa susunod yan, gagawa ako ng video na patungkol sa ganon kasi ulit-ulit naman yung ginagawa kong video, may nagtanong na dati tapos mga ilang buwan magtatanong na naman, so alang-alang sa mga bago kaya ako inuulit. Pati to meron na rin akong inano nito bagamat hindi pa naman ako masyadong na-splay sa mga alaga. Alam ko dalawa lang kasi yung isa alam ko nakapumantay ang lakad nun. Ganun lang mga lods. Yan? Una-una, dapat pag nagalaga ka ng ibon, matyaga ka. Diba, no? Tingnan niyo ako. Pagod ako. Kahit pagod ako, hindi pwedeng hindi ko silipin yung mga alaga ko, mga lods. Yan, kanina maaga ako kasi natapos na akong nag-tiles. Dire-diretso ako sa taas. Ganun, pinakain ko ng damo. Ganun ang pag-iibon, mga lods. Kailangan mahal mo. So, mamahalin ka rin ng alaga mo. Bibigyan ka rin ng Nakita niyo sa akin, yung sinasabi kong rare. Bagamat sa iba hindi rare, pero ako, para sa akin, rare yan, mga lods. Tandaan nyo, tayo mag-iibon, pag wala, yung, minsan napapanood mo lang, tapos bigla kang nagkaroon. Diba, no? Rare na sa'yo yun. Ganun lang yun. Kaya ako, di ko naiintindihan. Minsan, ganito lang yan. Okay lang yan kasi kanya-kanya naman tayong diskarte sa pag-iibon. Sabi ko nga, parang panlasa lang yan. Yung iba, masyado nang mataas yung panlasa nila. Kumbaga sa pagkain, kumbaga ba, maalat na. Mataas na yung panlasa niya. Kaya pag konti lang asin, hindi na malasaan. Sasabihin na niya matabang. So, ganun din sa pag-iibon. Pag sobrang high mute na yung mga ibon nila, ang tingin nila sa ganyan, normal na lang. Diba, no? Pero sa atin, minsan sinasabi pa natin na rare. Kasi, first time natin nagkaroon ganyan Kaya rare yun sa ibonan natin, mga lods. Ganun lang yan. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at sana kahit pa paano napulutan nyo ng aral yung ating topic ngayon mga lods. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.